Tuloy ko pa po. Bilang karagdagan, ukol po sa pag-awit. Dito po sa Ephesians 5:19, na kayo'y mga usapan ng mga salmo at mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na nag-aawitan at na nagpupuri sa inyong mga puso sa Panginoon. Wala po akong nakita pa sa bagong tipan na nag-uutos na habang pumaawit, gagamit po tayo ng mechanical instrument. Ang ating pong puso ay isang kaparaanan upang dito po natin maramdaman ang tunay na pakiramdam ng paglubod sa ating Panginoon. Hindi po sinabi ang mechanical instrument ay gamitin sa ating panambahan sa pag-awit. Kapatid na Nelson, may nakita po kami sa lumang tipan, sa Old Testament, ng mga dating Kristiyanong sumasamba gamit ang mga panugtog. Di ba po mga kapatid, may na kayo nabasa sa Old Testament? Meron po. Pero, gaya ng una ko pong sinabi, tayo po ay wala na sa matandang tipan na kautusan. Tayo po ay hindi na nasasakop ng matandang tipan. Ginagamit po natin ang mga kautusan sa lumang tipan bilang tuntunan po o paalala sa atin o guide po natin. Pero sa panahon po ng ating Panginoon si Kristo, hindi na po tayo nasasakop ng mga kautusan sa matandang tipan. Kung kaya't ang ating pong sinusunod ay ang mga kautusan na makikita po natin sa banal na bagong tipan. Kanina po, damdam ko yung sarap ng panalangin ni kapatid na Jesus. Sa kanyang panalangin, hinihiling niya ang kaayusan para sa ating mga miyembro. Hinihingi niya kapayapaan, kalunungan, at lalo't higit kabutihan para sa lahat po. Anong kahalagahan po ng prayers natin sa ating ginagawang pagsamba? Maaari naman tayong manalangin sa sarili natin. Iba po yung panalangin sa loob ng panambahan upang ikatitibay natin lahat. Ang walis tingting po, lagi ko pong ginagawang halimbawa. Wala pong silbi ang isang pirasong tingting kung hindi po magsasama-sama. Magiging useful ang walis tingting kapag po ang bawat bahagi nito ay may pagsasama at pagkatibay. Ganun din po ang ginagawa nating panambahan. Sa pamamagitan po ng pagsasama-sama natin dito at panalangin, tayo po ay tumitibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nagkikita-kita po tayo dito. Nararamdaman po natin yung iba't ibang damdamin ng ating mga kapatiran kahit po hindi sila nagsasalita ng diretso sa bawat isa sa atin. Dito po sa panalangin tinuro sa Acts 2:42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga panalangin. At tinuro din po dito, magsipanalangin tayo walang patid. Mapapasin niyo po, may panalangin tayo bilang pangbukas sa panalangin. May panalangin po tayo pagdating sa ating pagbibigay abuluyan. May panalangin po tayo sa pagtanggap natin ng dulang ng ating Panginoon. Pinapanalangin po natin lahat ng mga yan.
Dahil kailangan po ang lahat ng mga bagay sa ating buhay ay dapat nating isuko sa ating Panginoon. Hinihingi natin ang kapatawaran ng bawat isa sa atin. Hinihiling natin ang ating mga daing, mapamaterial man na bagay sa ating Panginoon. Dinudulog natin ang ating mga problema sa ating Panginoon. At yan ay sa pamamagitan ng ating panalangin. Napakasarap na kung ang isang tao ay ipapanalangin ang kanyang kapwa. Napakasarap po maramdaman na tayo ay may pagkakaisa. Tayo po ay mayroong pagmamahal sa bawat isa. Dahil yun po ang tinuturo ng banal na sulatan. Pero kung pansinin po ninyo, ang ating pong panalangin ay hindi paulit-ulit. Na gaya ng ginagawa ng ilan. Hindi po inutos yung panalangin paulit-ulit. O yung panalangin na kabisado, memoryado.